So, good day. Let's have a stock review. Today is June 6, 2020. So, let's start with the PSE. So, yun. So, sa PSE, as reviewed last time also, so, nagkaroon po na tayo ng breakout, no? Sa range natin na hinihintay. So, which is a good thing. Sorry po medyo antok pa tayo. So, anyway, so balik tayo sa So, nagkaroon ng breakout. So, na-meet na niya yung unang natin na around 6.2 level yung una nating anong tawag dito? Assessment dati, no? Around this 2. Tapos next is this level 6.7 to 6.8. So, but for us, overextended po masyado, no? Tuloy-tuloy nag-rally yung PSE natin, which is baka mangyari yung nangyari dito within this. So, mas maganda sana kung magkaroon siya ng at least pullback muna ng konti o consolidation before it goes up. Baka po kasi hindi masustain yan at bumalik dito sa 6 flat all the way to the 5.7 level. So, yun po yung ayaw natin. So, na makita. Kasi the more steeper yung move, ganun din po yung pagbaksak. So, kaya gusto natin pag mga ganyan, gumagalaw ang isang stock or specifically for this, yung PSE natin is sana yung nangyari sa kanya, no? Kahit it will take 1 month sana or weeks. At least strong trend, di ba? Kaso ngayon ang nangyari, which is good naman. Napaka-bullish niya pero masyado siyang stiff. So, for us, try to tawag dito, cautious lang. Baka po biglang tawag dito, mabilis din yung baksak. Yun. Okay, so let's move to our stock dito. So ito po yung dito natin. Ito yung as mentioned also last time. So naghintay tayo ng breakout. So ito po yung mga nilagay nating levels dati. So if you bought on the breakout, so nag-expect tayo ng TP natin sa 274, no? So we are less than 5% from our initial TP, which is good. Kung naman nagbenta kayo dito nung nakaraan, meron na kayong 15%. So currently nasa 14% level na kayo or gain. 'Di ba? Kung nag-hold pa rin kayo. Now, what we want to see now, so personally uli is gusto ko mag sideways muna si dito dyan. So another sideways, and then so galaw-galaw ka muna dyan, tapos break ka dito sa 287. Yan, para may buwelo, may lakas, no? Now, if ever naman, so mag-breakdown dito yan sa box na yan. So dito po ang saluhan natin uli sa around this level, which is nasa 225 yata to. Ito, itong level na yan. Yan. So yan po yung aabangan natin kay dito. And also, pag na-hit niya tong 274, we see a wave 3. So ganito po yan. Wave 3. So magkakaroon talaga ng pullback yan. Tapos we go to the wave 5. So yun po yung nakikita natin kay dito, no? Next, Lopez. Si Lopez naman, good. So ito po yung ating anong tawag dito, review last time. So sabi natin, ito yung negative 14 mula dito. Pag kumuha kayo, sabi natin you will have negative 14, pero yung reward nyo naman 28. So it just so happen, no, hindi niya, ito yung in-expect nating sumalo kay Lopez 236, pero hindi siya inabutan. Ang lowest nito is 238 lang. So 0.2 points. So pero close enough, di ba? 236 tayo. So nagkaroon ng bounce. So anong nakikita natin kay Lopez ngayon? Tingin ko lang kay LPS, si Lopez, is magkakaroon ng resistance itong 270 level na yan. Yan. So mas maganda kung i-break niya yan, tapos magpahinga siya before it goes on this sa 3 peso level. Ganun lang po. If ever naman mag-resist yan, we might see na magkaroon ng
retrace around this level. Sa around 250 to 235. Yan po ang aabangan nyo kay Lofes. So, congrats sa mga kumita. So, meron na kayong at least sa low 10%, di ba? Not bad. So, kung mabenta nyo sa 270 to sa Lunes, meron kayong 13% gain. Congratulations kay Mac. So, si Mac ayun, labas si Mac. Reviewin lang natin ha, explore lang natin ang iyan. So, sabi natin, if sasalo kayo kay Mac dito around 338, so hindi niya inabot, no? That is 19%. Kung mapapansin niyo naman po, sinukat natin dito hanggang dito, meron kayong 46% sa 5 peso level. Sa mga kumuha naman dito, binato nyo sa 5, meron kayong 25%. So, congratulations. At ito ito yung major resistance na nakikita natin kay Mac, which is bin-rate niya, no? Ganda ng move. So, anong possible scenario ngayon? So, ang next TP natin kay Mac, if ever, sana, is around 7 peso to 786 or 790. Yan. 7 peso to 790. That is equivalent to, from the current level, 17% and 30%. Now, if ever naman po na magkaroon ng bentahan sa Lunes, you might see a retrace at 5 peso level. Ito po, yan. Okay, medyo steep din po yung galaw ni Mac. So, gusto natin sana, or kung sumampa siya sa 550, maglaro siya dyan, mag side before it breaks. Yan, para may buwelo. Okay po. So, sa mga meron naman na, you can sell half of your position. Tapos, pag na-hit niya tong mga level na to, 7 peso or 70, 7 peso 86 cents or 90, sell all na kayo. Okay? So, congratulations sa mga kumita. Save natin to. Yun. For our future review. Tech. Okay. So, tech. Ito yung mga levels natin. So, extend ko na lang to ngayon. So, dahil past review pa to, yun. Extend natin. Save natin yan. So, nabasag po, no? Sabi natin, nag-breakdown to. Exit or sasalo tayo dito sa box na yan, which is nagkaroon ng bounce. Congratulations. Ito po yung nakikita nating resistance dyan, 847. So, hindi niya inabot, no? So, ang makikita natin ngayon is so, ayusin na natin tong trend line natin dahil invalid na yung previous plan. Tanggalin ko na lang po ito. Yan. So, ang gusto natin ngayon kay Tech is mag-bounce siya dito around this, tapos bounce, tapos breakout. So, kung gusto nyo kay Tech, sa breakout po ang bili, sa trend line na breakout ang bili. Tapos, pwede kayong mag-quick profit dito sa 847, which is equivalent to, kung mag-bounce siya dito, di ba? Let's say, mag-bounce siya dyan. Meron kayong 14% doon. Okay po, sa breakout po ng trend, ang bili natin para medyo safe tayo. Kasi pag hindi, baka tumuloy po dito yan. So, pwede nyo abangan sa 680 all the way sa 6 peso. Yan po ang aabangan nyo pag nagkaroon ng breakdown. Save natin yan. Next, M White. Ito si M White, ang ganda ng galaw. So, ito po yung naalala nyo. Ito yung major resistance support. Itong may kulay. Tapos, ito yung nakikita nating resistance, which is 726, which is, that is equivalent to, dito na lang, 41%. So, current price niya mula sa bounce, 36%. So, sa mga may M White, you can sell half sa 726 or 730 sa Lunes, sell half, then other half pwede nyo iba to sa 10 peso level. So, ganun lang po, diba? So, ngayon kung namang
bentahan sa Lunes, mag-retrace, babalik dito yan. So might as well abangan nyo po dito around 650. Yan. Yan po aabangan. Para po pag nag-retrace, bounce uli, magkaroon na ng magandang breakout sa 726. Okay, ang ganda ng volume, nag-resume na yung construction. So, good, di ba? Ang dami pang gustong pumila, 650k compare sa nagbebenta. Yan lang po. MY, SECB. Ayun, so SECB, nagkaroon tayo ng ayaw natin dito sa baba. Una is, sabi natin, ito yung mga level. So, bumaba siya sa 80.75, no? 80.75, binaba niya. So, syempre wala. Tatanggalin na natin yan as usual. So, bumalik. Pero gusto natin, as discussed last time, dito tayo kukuha sa 91. Tapos, ibabato natin sa 99, which is 8%. Diba? Now, extend natin to. So, nagkaroon na ng breakout sa major resistance na nakikita natin. So, sabi naman natin, pag sa breakout ka bumili or sa 99 peso level, so, ibabato mo yan sa 121, which is roughly 22% gain. So, sa mga may SECB, pwede nyo pong gawing TP is 121 level. So, any closer than 121 pwede, sa 120 pwede rin. So, but ito po yung nakikita nating TP kay SECB, 121. But ang medyo ano lang natin is yung volume, no? Hindi ganun although 200M yan compared dito sa malaking volume na to, di ba? So, ito yung trigger dyan yung malaking volume na to. But kumita yata ito si SECB. So, positive po siya sa first quarter ng 2020. So, kaya nagkaroon po ng magandang rally yan. So, anyway, yung mga bank nag-recover po, no? So, yun po yung sa SECB natin. FLI. Okay, so sa FLI natin, ito yung ating resistance last time. So, nagkaroon na ng breakout. So, ang pwede nyo pong gawin dyan, pwede kayong mag-TP sa mga meron sa 117. So, equivalent to 18%. Ngayon, sa mga wala pa, sa mga gustong kumuha, try po ninyong makakuha kayo sa range na yan. Yan. Diyan ang kuha natin dito, tapos ibabato nyo dito, which is equivalent to, let's see, sa breakout or sa range, 12%. Yan. Okay po. Okay. Ano ba? Negative to ng earnings. So, kung naman hindi siya magstay sa box na yan, dito uli, kuha uli kayo sa 1 peso. 99 to 1 peso. Diyan lang po, ipon-ipon lang tayo, tapos dito nyo babato sa 170. Okay? Baita. So, si Baita natin, nasa loob pa rin ng box, but it's just so happen na nagstay na siya dito sa 85 level natin, 85 cents. Yun, no? So, maganda po yan. Gusto natin kay Baita is maglaro na lang siya dyan, tapos ibabato nyo po yan sa around 1 peso level, which is equivalent to 23%. Not bad, di ba? So, nagre-resume na po tayo. At if you would notice also, nagkaroon na ng breakout sa trend, which is quite good. So, ang gusto natin ngayon talaga kay Baita is magkaroon po ng ganyan, retrace, tapos ganon, retrace, tapos ganon. Yan. So, wag lang tayong mainip. Okay po. Patience is the key. SSI. So, SSI. So, as mentioned, ito, sa mga kumuha dito, wait lang po, extend na natin itong box natin.
Ito yung box natin last time. Save ko lang. So, yung mga kumuha dito, ito yung TP na 182. Pero na-break siya sa box. Sabi natin, break box, cut loss tayo dyan, di ba? Ngayon, bumalik na sa box, pwede na ulit tayo dyan. So, pero yung mga kumuha dito, dito nyo po ibabato ngayon yan. Baba ko lang ng konti, sorry. Yan. So, ibabato nyo yan around 140 level, no? Para meron kayo 31%. Ngayon, sa mga wala pa naman, may possibility lang baka mauntog po siya dito, no? Yan, sa around 130. So, check natin yan, 130. Okay, may mga harang tayo sa 129, no? 500k, tapos sa 130, 240k. So, kakaroon po ng makikita nating resistance yan 130, but if it breaks 130 we might see all the way to 140 to 150 level. Yun po. So manage your risk lang para kung hindi umayon sa plano is konti lang yung matatalo natin. Pizza, ay ano ba tawag dito? So si Pizza, ito na so bumalik na po siya sa ating buying range, no? So ito sa breakout nito, so congrats. So pwede kayo mag-TP sa 735 which is equivalent to 16%. So sa mga wala pa naman kay wala pang Max Pizza, so hintayin nyo po yan. Gusto natin mag sideways siya dyan, galong, tapos bato dito sa 735. Now, if magkaroon ng breakout sa 735, sa 9 peso na po ang next na target natin. Okay po. So, as long na nag-hold itong binax natin yan, okay tayo kay Pizza. Anything below this, ano muna tayo, Lilo. Hintayin natin bumalik dito. Ito. Okay? So, nasa taas na siya, so pwede na tayong mag-test buy dyan. Max, kaya pala nasabi ko si Max, magkasunod sila. Okay, so nandito na po tayo sa buying range ni Max. So you might tawag dito, TP on 733, so which is around 18%. Now diskompiyado lang tayo dito sa moving average natin, no? Ito to, nagre-resist, no? Now if ever na bumalik siya dyan, dito lang kayo kukuha dyan. That is, saan ba to? Around 580, around 580 level. Diyan po ang kuha natin kung anong tawag dito. Yan. So, save natin yan. Tapos, so anything, pag nag-break po yung 580 level na yan, so, exit, call your max. Pag na-break yung 580, so, hintayin nyo lang, kunwari na-break, hintayin nyo lang pong bumalik sa 580 level, doon na kayo kumuha. Okay? Tignan nyo po yung volume. Next, JFC. So ayun si JFC. So currently nasa resistance level na siya, no? Yung ito yung dating ginawa nating support. Sabi natin pag nag-breakdown diyan, exit all your JFC, which is sana nag-exit kayo. So bumaba pa siya diyan dito sa level natin, hindi niya inabutan yung 104, no? Ano yung low, anong level itong inabutan niya lang? 108 lang pala yung inabutan niya, 108.50. So hindi niya inabot yung ating 104. But anyways, so nandito siya currently si Jollibee ngayon, no? So anong hihintayin natin? Gusto natin kay Jollibee is umangat siya dyan, magstay, tapos ibabato niya sa 151 which is equivalent to 16%. Now, if you are long term, as long na mag-hold ito at mag-break out sa 151, next TP nyo is 176. Yan lang po. Okay? So, pero for JFC, for me personally, gusto ko dito sa taas bago ko siya pasukan. Ito pansarili ko lang naman.
So, yun. Tapos, dito ko siya ibaba to 151. 16%. Not bad. Fruit. Ito, nakakatuwa tong si fruit, no? So, meron akong fruit. Binenta ko siya dito. Itong baba na to. Tapos, so, before closing, umangat. Anyway, so, nag-cut loss tayo dyan. Hindi na, cut loss ba? Per trade lang, almost break even lang tayo. Kasi kumuha ako somewhere around this level. Yan. Tapos, dito ko siya binenta. Nilipat ko kasi siya. Nilipat ko yung funds. Okay lang din naman. So, kung hindi ko siya nilipat, meron sana akong, let's say, 10% na, no? Okay naman. Yung pinaglipatan ko, okay din naman yung gain. So, anyways, so, ano nakikita natin? So, ito yung si fruit. Naalala nyo tong linyang yan. So, nandito na siya ngayon. Hanging by a trend. Ibig sabihin dyan is, make or break itong level na yan. So, mas maganda sana kay fruit is magpahinga muna ng konti bago breakout. Tapos, first na bato nyo dito, around 160 level. Ang next nyo naman is 175, which is equivalent to 25%. Okay? So, nag-resume na yung mga business, paunti-unti. Hopefully, maganda na yung maging galaw ni fruit in the coming days or weeks. Okay po. PXP. Ayun. So, ito yung hinihintay natin kay PXP. Gusto natin is tawag dito, breakout sa box. So, sumampa na. Ano ba ito? Ay, highlighter pala na pindot ko. Sorry. So, sumampa na siya sa box. Okay tayo dyan. So, ang ibabato nyo yan sa 582 levels. 580 levels. So, meron kayong 18%. Yun naman hihintay natin. E di, mas safe tayo, diba? Sumampa na siya sa box. Compared kung kumukuha kayo around this, baka babasag yan, tumuloy sa 293. Kasi hindi naman talaga natin alam ang mangyayari sa market. Just like yung nangyari dun sa trade ko sa fruit. Nagbawas-bawas ako ng konti. So, anyways, so, yun po. So, for me, okay tayo kay PXP ngayon. So, basta nag-hold yan. Tapos, ibabato nyo sa 582, which is 18%. Okay? Okay din pa naman po ang volume ni PXP. So, may naglalaro. Nickel. Ito si Nickel. Ganda ng galaw. So, let's see. So, from our cut loss point, ito, let's try to review. Umpisa natin. Sabi natin, dito lang tayo kukuha. Cut loss natin dito below 140, which is ito po, hindi niya naabutan, no? So, kapag kumuha kayo dito, ito yung una nating mga levels, meron kayong 19%. Baka nag-TP na kayo dyan. Congratulations! Sa mga hindi pa naman nag-take profit, pwede nyong hintayin sa 2 peso level. So, meron kayong 36%. Yun. Ayos, di ba? Now, ito lang yung critical ko ngayon kay nickel, yung level na yan. Kaya ginuhitan natin na TP dyan. Baka po magkaroon ng resistance dyan. Magpahinga ng konti. Tapos bumuelo sa 2 level. Yan. So, ito yung abangan natin. Yan. So, hopefully magkaroon ng post day si nickel muna. Kasi pag mga rally ganyan, kasi po ito parang ito rally, baksak. Ayun o. Kaya gusto natin magpahinga muna. Pag mga move na ganyan di ba? Smooth lang dapat. Tapos pahinga ka, maganda diyan, magpahinga siya diyan before it goes up again. Okay po. Congratulations sa mga kumita. BDO. Ayun, yung mga level natin, sir, ma'am. Isang level na lang ang kailangan niyang i-break. Congratulations. 117. So, sa mga kumuha dito, meron kayong 11% na, at sa ang next nyo naman mula sa 17, 20%. Congratulations, save natin yan. May dividend pa po siya, no? So, 117 yung nakikita nating medyo magiging resistance ni JFC dyan. Tapos,
we might see this level na maging major resistance. So extend lang natin para hindi na natin ulitin next week. So yun, so hopefully i-break niya tong 117, then we see around 130 level as the major resistance natin kay BDO. So maganda po, pero kung ako, maganda rin is yan, stay ka muna dyan bago mo i-break tong 117 para malakas ang buwelo mo at abutin niya tong 130 level natin. Okay po. BDO home, congratulations sa mga kumita sa home. So sa home naman, ito yung resistance natin kay home, no? So ang buying natin dyan, ang buying ko dyan sa breakout. So syempre we follow our rules, kaya kaso may gap up tayo dito, which is good. So that is around 8% na rin yan. Ngayon kung nagbenta tayo sa taas, edi 21%. Hindi na natin i-disclose yan. Anyways, so sumampa na itong si home dito. Ano ang maganda ngayon kay home is maganda po kasi yung earnings niya, no? First quarter earning niya 30%, 270 million net. So gusto ko sana natin kay home ngayon is, ang laki kasi ng week na yan, no? Is pahinga ka muna. Yan, pahinga. Tapos i-break mo to. Tapos pahinga ng konti, break mo tong 9. Yan. That would equivalent to, kung hindi kayo nakakuha, kuha lang kayo dyan. Yan ang inaabangan natin, no? 30%. Ngayon, pag nagkaroon naman ng breakdown dito, so exit all your position na. Pag nag-breakdown sa 650 level, 650 ba to? Around 650 level, let's see, around, kasi baka i-fill niya yung gap eh. Yan. Yan ang inaalala natin, baka i-fill niya itong 590, 589 level, no? So congratulations po sa mga kumita. So pero mas gusto ko sana dyan, yan, para power, di ba? 42%. Yan lang po yung aabangan natin dyan. And SSP, ayun. So yung unang TP natin dati is na-meet na. Ito, next TP na possible is 154, which is 17% from 131 level. So yan po yung aabangan natin. Ngayon pag nagkaroon ng breakdown dyan, we might see all the way 110 or 120 level. Yan. Okay po. So konting ingat lang tayo dahil medyo hindi ko gusto itong kandilang yan. Pero kung magstay siya sa 130 level, pahinga, tapos break, so 154 po tayo. So meron kang 17% gain. So doing good ang mga semicon ngayon, no? Mga like ito si SSP. Ito na ulit tayo kay Axel Loom. So extend ko lang po yan. Extend ko na rin to ngayon. Okay, save natin. So ang sumampa na po siya dito sa box natin, no? Okay na tayo dyan. So bebentahan nyo yan dito. That is around 13% all the way to 352. Pero magkakaroon tayo ng mga resistance dyan around 3 pesos to 310. So yun lang po ang kailangan natin tingnan. So ang gusto natin kay Axelum is magstay siya dyan, gumawa muna ng base kahit 1 week lang before it break. Ayan. So pag nag-breakdown naman po ulit sa box, exit. Fair trade lang siya nun pag ganun. Okay? So have a cut loss point para hindi po lumaki yung talo natin if ever. And what else? IMI. So ito yung una natin dati,
lipat ko lang po para hindi siya nakaka-istorbo. Yun. So meron ka 21% dyan, which is na-hit na po yung TP natin, no? So na-hit yung TP. So yun na po ang tinitingnan natin ngayon. Now, ang next is 752, yung max TP natin. So ano pong iabangan natin kay IMI? Same with ano tawag dito, SSP. So gusto natin i-break niya yung yan, mag-break siya dito, tapos stay, tapos ibabato nyo dito yan. That is equivalent to, dito na natin sukatin yan, 23% again. So ganyan lang po. If ever naman po mag-resist yan, dito sa box ang kuha natin around 560 to 550 level. Okay, next is green. Yun. So hindi niya inabot yung TP natin, no? Pero close na rin, di ba? Ibig sabihin malapit na. So magtitipi tayo sa 182 eh. So hindi niya inabot, no? Konti na lang eh. Ilan na lang? Sa 176 lang siya, oh. Konting-konti na lang, sir, ma'am, oh. 3% na lang, oh. 6 tick na lang. Pero syempre hindi na magbebenta naman tayo sa malapit dyan. So anyway, congratulations sa mga kumuha mula dito sa 137. So sabi natin ibebenta niya yan sa 182, which is congratulations. Or yung kumuha dito, ibebenta niya sa 156, which is kumita kayo ng, lipat ko lang po ano ba to? Ayaw niya eh. Yun, 13% save natin. Natakpan na siya ng mga kandila. So ngayon, maganda itong kay green is nag-i-stay siya dyan sa 156 level. So gusto natin mag sideways muna ng konti before it break. So pag sa 182 naman, ang possible gain nyo is 13%. So lilipat lang natin ng konti. Yan. Okay. Now, if ever lumakas talaga si green, silipin muna natin. So, pwede kayong next is around saan ba? Around siguro, silipin ko lang po ito, pwede na to. Ayaw. Sorry. Ano ba? Ba't ayaw? Ano po? Yun. So, yan. So, ang next natin is ito pong level na yan sa 210. So, yan po yung next nating nakikita. So, mula dito, malapit na yung 31% nyo. So, congratulations po sa mga kumita dyan. So, as mentioned also, side. Pag nag-break naman sa 182, dito po tayo, next TP. Sa taas. Okay? Sa 210. Congratulations sa mga kumita. Meg. So, yun. Si paring Meg. So, tinamaan na rin po yung TP natin sa Meg, no? So, 22%. So, congratulations po yung mga kumuha dito. Yung nag-first TP dito sa 283, congratulations. Tapos, yung nag-sell half. Tapos, nag-sell half ulit dito sa 321 level, which is 22%. So, congratulations. So, ano makikita natin kay Meg ngayon? Gusto natin kay Meg magpahinga dyan, mag-break. So, we might see magkaroon ng reaction dito sa around 360 all the way sa 395. So, with that, lagyan natin ng linya rin itong around 360 na yan. Yan. Save natin to. So, ito na po yung next natin na aabangan. If ever, tuwitan natin 12 and 23%. Ayan. So, congratulations po sa mga naka 22 or 20% gain kay Meg. Congratulations. PLL. So, yung mga billiard stocks, no? Pistaland.
So, as mentioned, so yung TP natin na 10%, no? Dito sa level na yan. So, congratulations sa mga nakakuha. Tapos, nagkaroon na ng breakout, which is good. So, gusto natin ngayon kay BLL is mga 2-3 days na pahinga before it go to 463, which is equivalent to, dito na po tayo, 17%. Not bad, di ba? So, yun po ang abangan natin kay BLL. And hopefully, maging support na talaga itong binax natin yung may kulay para medyo malakas na po ang buwelo ni BLL. And I like the volume of BLL, which is quite good for me. So, okay yan. Okay po. And next, MBT. MBT. So, MBT, sabi natin yan, gusto natin si MBT. Okay, review natin yung mga levels natin. So, yung kumuha dito, ibabato nyo dito yan, which is equivalent to 11%. Yan. Ngayon, yung kumuha naman dito sa 37, sabi natin, ibato nyo dito yan sa 42, which is 13%. Congratulations, mga sir, mga ma'am. Ngayon, yung aabang naman dito sa breakout, pag binato nyo sa 51, mula dito, meron kayong 22% ulit. Okay, so medyo nahihit na yung mga TP natin, no? Okay yan. Ngayon, kay MBT, maganda sana sa kanya is, yun, magpahinga muna ng konti dyan, mga ilang araw, pahinga, break, tapos ibato nyo dito sa 51. Okay po. Ngayon, pag nag-retrace naman yan, let's say, bumaba, pwede nyo saloin ulit dito sa around 37 to 38 level. Yan po ang salo dyan. Tapos, ibabato nyo ulit dito sa 42, which is 13% again. Okay po. Congratulations, mga sir, mga ma'am. MPI. So, si MPI natin, yung unang TP, tinamaan na. Ayun, 15%. So, breakout na sa box. Nag-break na siya dito sa ating 313 na resistance level natin. Kita nyo yan. Ito po yun. So, ang next TP natin nakikita is 376, which is equivalent mula dito hanggang doon 20%. So, congratulations! Yun, nakakarami na kayo. Pakapi naman kayo dyan. So, MPI din. So, mukhang lumamig ang ulo ni Duterte's pangilinan, no, sa MPI. So, kaya gumaganda yung galaw. Ang ayaw ko lang kasi ngayon kay MPI is itong straight na galaw na yan. Yan, medyo ayaw natin yan. Gusto natin kasi kumikita. Pero, may nakikita tayong possible in the coming days na magkaroon ng retracement dyan. Pwede rin naman kasing magparabolic yan, no? Pag sinabi ni Duterte, okay si MPI, boom, ceiling na naman yan or something. Pwede pong magtuloy-tuloy. Pero mas maganda sana para maging healthy yung galaw, di ba? May buwelo. Gusto natin magpahinga siya dyan, yan, sa level na yan. Pahinga ka dyan, tapos boom. Okay po. Now, if it breaks down sa 313 level, kunwari nag-breakdown dyan, sumalo na lang kayo dito. Yan, sa around 3 peso. Pag nagkaroon ng breakdown sa 313, abangan sa 3 peso level. Okay? AGI. Sa AGI, malapit na po yung ating TP, no? Sa 741. So, konti-konti na lang yan, no? Ilang percent na lang ang kailangan nating habulin dyan. So, congratulations. 4% na lang. So, mga 1-2 days lang. Baka abutin na yung TP natin. So, yan. So, TP agad ang pinag-uusapan, no? So, ayan po. Sa 741, meron kayo 17% mula dito sa buying natin. Okay? Now, if ever magkaroon ng anong tawag dito? Breakout chance sa 846 po ang bato nyo. Okay. CHP. Ayun, no? So, malayo-layo pa tayo sa TP, pero maganda ang galaw ni CHP ngayon. Which is, ang ganda nito. Yan.
Gusto ko yan. So, magkaroon tayo ng yan yung major resistance yan. Pag na-break niya po yan, sa 133 po tayo, meron tayong 23% gain. So, yun. Huwag lang tayong mainip. So, malamang maggaganyan yan. Side, tapos angat, tapos yun. So, patience lang. Di ba? Kailangan niyang i-break yan eh. Yun. Ito, yun. Okay po. Congratulations sa mga kumita. Next. Ano ba? FNI. Yun. So, FNI. So, sumampa na po siya sa 84. No? Ito. Good. Gusto natin yan. So, gusto natin mag-stay dyan. Pag nag-stay dyan, ibabato nyo dito around this. So, that is equivalent to 40 to 50% FNI. Yan lang po ang maganda natin kay FNI na nakikita ngayon. And if ever na magkaroon ng breakdown, kunwari bumigay, pupunta uli sa ilalim ng 84 level, so abangan nyo na lang dito yan. Yan po ang buying range nyo ngayon. Kulayan natin para meron tayong i-check next week. Yan. So, yung level na yan, dyan po. Abang-abang kayo dyan. Kuha-kuha kayo dyan pag nagkaroon ng breakdown sa 84. Okay? Mrs. G. Mrs. G. Ayun. Ito si Mrs. G. So, ito yung ano natin. So, bumaba ulit dito. No? 167. Ito yung nakikita natin last time mula dito. That is equivalent to yung levels natin na yan. Lipat ko na lang po dito. Yan, 13%. Oh. So, congrats sa mga kumita. Now, kung magkaroon ng sumampa siya sa 167, so sa 179 po ang next TP natin. So structure kasi niya, major resistance po yan, no? Yan. So hopefully break niya yan sa coming weeks, kasi if not, baka po bumalik dito yan. Yan, around this, which is level kaya ito, around 157, 160. Ayan. Sige, natin yan, i-save ko na to. Save natin, yan. So, baka magkaroon po ng bounce dito sa 157 level na yan. So, abangan nyo yan. Pag nag-bounce, yun, hold kayo dito, tapos resistance 167. So, ito po yung mga levels na abangan natin kay Mrs. G. MRSGI, tapos tingnan natin yung trend. Nag-break, pero bumalik. Yun lang, bumalik po siya, sir, ma'am. So yun, abangan nyo dyan dito. Sana tapos mag-break na siya. Okay po. Si web, ayan, may mga pa drawing pa tayo dito. So extend ko na po to kasi lumagpas na yung mga kandila natin eh. Yun, extend na natin yan. Yun. So maganda kay web ngayon is anong tawag dito? So sumampa na siya dyan, pero itong 246 natin, no, nagre-resist talaga eh. Pag yan po nabasag niya, we might see anong tawag dito? Mga selling pressure around this level 266 all the way sa 294. So, mukhang magbabalik na po yung mga casino business. So, hopefully mag-recover na to. So, if ever kumuha ka dito, ibabato mo siya dyan 14%. At pag kumuha ka dito, ibabato mo siya doon 25%. If ever talagang lumakas na todo yan, mula dito, bato mo dito sa 3, meron kang at least 46%. 341. Yan po yung mga level natin kay web. Now, pag si web naman nag-breakdown uli sa box, hayaan muna natin. Kung gusto nyo, talaga saluhin nyo dito. Yan. Kung
kung mapapansin nyo po itong ating mga, ito yung D natin, D, hindi niya inabot. Itong D lang to ang inabot niya, no? Hindi niya natin. Yan, ito lang D na to ang inabot niya. So, ibig sabihin, linyahan ko lang po to. Ibig sabihin, ito, dito lang yan. Yan lang ang inabot niya, hindi ito. Yun. So, may projection siya dyan. So, inabot niya tong D na to. Which is, on this concept, kaya nagkaroon po ng pag-bounce. So, ito ngayon nagre-resist sa atin. So, hopefully, maging okay yan. So, anything below this box, exit muna kayo or abang kayo ng bounce dito sa 205 or sa 180 if ever. Okay po. Then, OR. Wala, etong si OR, ano po to no? Pump and dump play. Tingnan nyo, 46,000. 10 tao po. Tingnan nyo, si Tower. Pero si Tower, paliit-liit. Bili ng 1,000 shares, 2,000 shares. So, si Tower lang ang buyer, no? Pwede to, basta meron kayong extra pera. Yung willing kayong paipit. Sabihin, ayahan nyo lang, bili-bili kayo pa konti-konti. Pag na may gain kayo sa ibang stocks, pwede kayong pabili-bili. Pero for me, pag mga ganitong stocks, kahit pump and dump, malaki po yung potential na gain dito, no? Pag mga ganito. Pero, mabilis, ano rin, pag naipit ka naman, masyadong matagal. So personally, pass ako kay OR. Hindi ko na siya iti-trade. Marami namang magandang galaw. Pero kung gusto nyo talaga, so pag na-break tong 54 level na yan, ibato nyo sa 67. So, that is equivalent to, yan na lang po. Ayan, 24%. Okay? Kasi yung pwede pa po kasi bumaba yan dyan eh. So, wait kayo ng breakout sa 54. JGS. Ayun. Si JG. Yung dalawang TP natin, inabot na. Sir, ma'am. Last TP na lang hinihintay natin. 69 level, no? So, yung kumuha dito, babato natin sa 57. Meron kang 16%. Yung binato mo naman sa 62, meron ka 28%. Congratulations. So, ang next TP natin nakikita ay 69 level. Mula sa buying range is 42%. Congratulations po sa mga kumita. Pakapi naman kayo. Anyways, ngayon, kung magkaroon ng pullback, iabangan nyo ulit dito si GG Summit, GGS. Kung magkaroon lang ng pullback mula 60 hanggang 58 level. Yan. Pag nagkaroon ng pullback. Ngayon, pag wala naman, pag nagtuloy-tuloy, bentahan nyo na dito sa 69 to 70 level. Okay po. Congratulations! Ay, daming kumita. Saya-saya. So, yun. Wala sa EI natin. Sir, ma'am, wala dito. Buying range. So, malapit na tayo sa TP natin na 598 or 6 peso level. So, ilang percent na lang po ang natitira mula doon. 8% eh. Oh, still okay. Diba? Still okay. Now, if nalang po, extend ko lang to ha. Yan. So, sumampa na siya dyan. So, maganda ngayon kay EEI is magpahinga muna siya dyan. Yan. Magpahinga siya dyan. Pahinga. Untog. Pahinga. Break. Tapos, yung kukuha dito, mula doon, meron kayong ano ba to? Sa mga medyo conservative, dito ang kuha dyan, 31% mula sa 784. Okay? So, may dividend din yata to. Ayun, 20. So, September pa yung dividend, pero nag-announce na sila, no? Nanga-hype. Nanga-hype. September pa yung dividend eh. Nag-announce na sila agad. So, yun po yung play natin kay EEI. So, as long na nag-hold yan, okay pa tayo. Okay? And ABA. Ito, maraming dividend to si ABA, no? Binigay. So, malapit na rin po tayo sa ating TP mula sa 46 natin. So, hindi niya inaabot yung 46. 47 lang siya. So, 1 point. No? Ano ba ito? 40, yeah.
So, 47, 1 point lang. Anyways, so TP natin is 57 kay Aba. Sorry, excuse, inom lang po ako. So, 57 po yung nakikita nating TP kay Aba dyan. So, meron na lang kayong natitirang 3-5%. So, ang maganda kay Aba is sideways muna tayo before it break, retrace, buelo, then boom. So 67 na tayo. Okay po. So, yung mga wala pang Aba, pag nag sideways po yan, pwede kayong kumuha. Ngayon, pag hindi naman po nag sideways, bumaba yan, o abangan nyo na dito sa 50. Yan, dyan po ang abang. Okay, tapos ibabato nyo dito. That is equivalent to 14%. Okay po. Save natin, save. And then, last stock, Ma. Okay. So, ito yung mga pinlano natin kay Ma, no? So, complete yung ABC. So, inaabangan natin. Sabi natin, if mag-breakout sa box, we might see 382. If it break down, you might see 2 peso or 186. Ayun po, nandito siya, si ating Ma. So, currently, nasa support naman siya. So, hopefully, mag-hold po yung support na yan. Kasi pag hindi, dito po sa 2 peso ang saluhan dyan. Okay. Now, if it bounce back, pwede nyo ibenta sa 289, which is equivalent to maano po yung galaw ni Ma, no? Talagang pag gumalaw yan, mataas. Tapos, pag nag-retrace, medyo matagal. So, that would equivalent to 21%. Save natin yan. So, yun po yung ano natin kay Ma. So, yun. Maraming salamat po sa pakikinig. Hopefully, makatulong po itong review natin sa inyong trading. And, yun. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po tayo. And share the video. Maraming salamat.